May mga fans na nagreklamo tungkol sa logo ni Michael Jordan. Ito yung sa Utah Jazz na merchandise. So sagutin ka lang to, bakit daw nilalagay yung logo ni MJ sa ilang mga jersey? So ang sagot doon, under pa rin ng Nike ang Jordan brand. Ang Nike din ang sponsor ng NBA. Sa isang design ng merchandise, hindi nagustuhan yun ng iba mga fans dahil yung logo ng Jordan brand nakalagay sa taas ng word na Utah Jazz. Kung maliit lang yon, okay lang. Kaso depende kasi yun kung paano mo i-describe at kung anong meaning nun. Pwede kasing Jordan over Utah kasi nga 2 beses tinalo ni MJ sa finals ang Utah Jazz at yung isang iconic shot ni MJ nung 1998 finals. After nun, hindi na nakapasok sa NBA finals ang Utah Jazz pero nakapasok naman sila dati sa post-Stockton at Malone era sa conference finals. Pinull out agad ang apparel na yon sa mga store dahil sa backlash na nangyari. Yung iba mga fans sinasabing salty pa rin daw ang ibang mga fans ng Utah dahil sa nangyari. So mahigit 25 years na yatang nangyari yun. Hindi mo rin kasi naman masisisi kasi depende kung anong ibig sabihin para sa'yo ng design na yon. Nire-request din ng ilang fans sa tanggalin kung sino man ang gumawa ng design na yon para sa Nike or sa Jordan brand. Sa Wizards naman, taon-taon na lang atang parang may kakaiba kay Kyle Kuzma. Kasi ngayon, trending na naman siya dahil sa kanyang hairstyle. Kala ko dati sa polo at sa t-shirt lang naiiwan yung kiss mark. Pati pala sa buhok. Malupit talaga tong si Kuzma. Kasama niya pa yung Jumo Jordan Poole. Sabi nga ni Mike Breen sa live broadcast, parang natalo si Kuzma kaya naglagay ng ganong style sa buhok niya. Si Kuzma din yung nagsalita kontra Nike dahil taon-taon paiba-iba yung design ng mga jersey. Nawawala di umano yung nostalgia. So quits lang naman silang dalawa kasi paiba-iba rin naman siya ng fashion at hairstyle taon-taon at nagiging trending din yun. Yung ka-teammate naman niya, ginulat di umano ni Jordan Poole ang preseason nang umiscore siya ng 29 points, 4 out of 8 sa 3-point area sa first half versus Knicks. Napailing na lang di umano ang mga fans ng Golden State kung bakit binitawan nga itong si Jordan Poole. Panalo pa daw ng Wizards sa mayroong 41 points, 6 out of 12 mula sa 3-point area sa loob ng 27 minutes na si Jordan Poole, Jumay James Harden pa dahil mayroong 15 out of 16 sa free throw area. Kinukonek ko lang to kasi base sa sinabi ni Kevin Garnett dati, si Jordan Poole ang susunod na James Harden ng NBA. So dati si James Harden 6 man ng OKC kasama si KD at si Westbrook. So naging vital piece din siya ng 2012 finals appearance. Nang sumunod na season na trade siya sa Houston pero dapat mati-trade talaga siya sa Wizards nun. Kaso dito sa Houston napunta. Pagdating niya doon, naging all-star si James Harden, naging scoring leader at unstoppable force ng NBA. Baka may magreklamong fans, paano naging unstoppable? Gawang ka ba naman ng rule para mapigilan ka lang pumunta sa free throw area? Sinabi ko na rin dati na kapag si Jordan Poole nasa first 5, mas mataas ang average niya. Vital piece din siya ng Golden State noong 2022 NBA Finals. Bukod pa sa pagiging chick magnet ni Poole kasama yung kanyang ka-teammate na si Kuzma, pinupuri din naman ng iba yung work ethics niya lalo na sa practice. Yung kay Jordan Poole, dikit ng konti naman dito kay Harden. 6 man siya ng Golden State. Pero nanalo si Poole ng 2022 NBA Championship. Na-trade siya sa Wizards. Ang kasama din ni Jordan Poole naging NBA Champion ng 2022. So itong susunod, hindi ako may sabi nito si Garnett. Expected niyang magiging top 5 sa scoring si Jordan Poole ngayong season at magkakaroon siya ng 25 attempts per game kasama doon na makakascore siya ng 60 points. Kung hindi mangyayari yun, magugulat si Garnett. Dapat ngayon meron ng gulat moment sa NBA.